Hello guys, for today video, samahan po natin yung anak ko sa pagbisita niya sa kanyang lola na tiyahin ko. Kasi nag-PM sa akin kagabi yung tiyahin ko na papuntahin ko raw doon si Dave at may ibibigay daw siya. Kaya kinabukasan, pagkahatid nila kay Apple, ay naggayak na sila para pumunta doon at tingnan kung ano nga yung ibibigay ng tiyahin ko sa akin. Gusto ko nga sanang sumama sa kanila, kaso masakit ang aking bewang. Sumusumpong kasi yung balakang ko. Ewan ko ba kung epekto pa rin ito ng gamot ko. Halos 3 buwan na akong naka-stop sa aking chemotherapy. Nagre-recover pa rin ako. Hindi nga ako pumapayat. Maligtad pala. Hindi nga ako tumataba eh. Siguro dahil sa hindi nga rin ako nakakainom ng vitamins ko. Kaya ngayon, eto, dinadamdam ko yung pananakit ng balakang at likod ko. Paano naman kasi makakabili ng aking mga supply? Kung may dumarating man na pera, halos sakto lang sa mga bayarin. Ay naku, ang hirap ng buhay. O siya, eto. At napapalawig yata ang aking kwento. Nagiging masyado akong madamdamin na. Ay nako. Ito na nga, dumating na sila dito sa may sakayan. Yata ito nang papunta kila ante, may Bignay. Ayan na. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan ng dalawang to eh. Hindi man lang nakikita sa video yung sura ng aking photographer. Ay, videographer pala. Seryoso lang siya sa kaka-video niya sa likod ni Dave. Ako. Sabi ko sa kanya, paminsan-minsan patamaan naman niya ng camera yung kanyang likod, yung kanyang mukha ba. Sumali din siya, pero hindi eh. Masyado kasi itong mahiyain. Kaya ayaw magpakita sa video. Pero magaling din naman siya. Hindi halata na in love talaga siya sa kalsada. Okay, joke lang po ha. Pag masyadong seryoso. At ito na po. Sumakay na sila ng e-drive. Yan na po yung uling sakay nila. At sa dulo niyan, doon na yung lugar ng tiyahin ko. Natira rin pala ako ng mahigit yata sa 2 taon dito sa lugar ng tiyahin ko. Ay, nung buhay pa ang aking tiyuhin. So, nalipat ako ng inuupahan. Kaya nalayo ako sa kanila. Kaya ganyan ang nangyari. Ngayon, papasyal-pasyal na lang ako dito. Pero sa ngayon, hindi ako makapasyal. Gawa nga na itong nararamdaman ko. Kaya yung mga bata na lang ang inuutusan ko. Mula nung nailibing pala ang aking tiyuhin, hindi na ako nakapunta sa kanya. Hindi na ako nakabisita rito sa tiyahin ko. Puro video call na lang ang nangyayari. Kaya siguro, gumawa siya ng paraan. Sana na makapunta ako. Kasi nga, may bibigay daw siya. Kaso, hindi naman ako makapunta. Gawa ng masakit nga itong aking balakang. Pinapagalitan na nga ako nitong aking bunso. Kasi daw madalas ako nakahiga. Hindi naman ako madalas nakahiga. Pabangon-bangon din. Kaya lang talagang mayroong time na kapag matagal akong nakatayo o nakaupo parang binabalda yung aking balakang. Kaya syempre, ano pang gagawin? Higa ka na lang ulit. Tatagilid, babaluktot. Ay nako, ang hirap. Grabe. Kaya sabi ko sa kanya, kapag nagkapera kami, ibili niya na ako ng vitamins ko sa buto. Para naman mahimasmasan yung aking nararamdaman. Kasi kung aasa na lang ako sa may pinamik, paghulas ng gamot, balik na naman ulit ang sakit. Ay nako,
Sabi ko ibigay niya ako ng vitamins na B12 para kahit na ano yung masusuntihan yung vitamins ng aking buto. Baka ako sa buto na ito. Ayun. Yun kasi ang sinisira ng gamot sa cancer eh. Yung ating mga buto. Yun ang pinapahina niya. At eto na nga. Malapit na sila sa kanilang bababaan. Napalawig na naman ang aking kwento. Sa puntong ito, malapit na sila. Nandito na sila sa, ano ba to? Sa Harb. Sa Harb ito. Ay, pasensya na kayo. Hindi ako ganong, ang alam ko lang is Big Night. Ay, andito na sila. Kasi naman, nung panahon na nandito ako, hindi naman ako naggagagala. Pag pupunta ako ng ospital, magpapabook lang ako sa barangay, susunduin ako ng ambulansya. Kaya, wala akong, hindi ko ganong kabisado yung dito. Yung address lang ni auntie ang kabisado ko. Northville 2, yun lang ang alam ko. Pero meron kasi silang tinatawag na, na Harb, na, ano pa ba yun? Towerville, at saka, Kasaribal. Yan, meron pa sa mga tinatawag-tawag na mga ganyan-ganyan. Kasi itong mga bahay na ito dito, mga pabahay ito dati ni Vice President Noli de Castro. Yun daw yun. Yun yung mga nagbigay. Ito sila yung mga tinamaan ng ng release. Yata noon, yung mga nakatira sila dati sa release. Dati rin kaming nakatira sa release. Ang nanay ko ay nabigyan ng lote rito. Ang kaso, dahil sa kahirapan, at saka busy sa buhay-buhay, hindi niya naasikaso yun, napabayaan niya. Hindi niya na naituloy na maipatayo. Kasi, doon sa lugar na inalasan namin, nandoon din yung hanap buhay. Kaya hindi niya maiwan-iwan. Kaya iyon, dito yung bahay, yung lote niya rito, hindi na niya naasikaso. Kaya, binawi ng taga, yung taga land, saan ba yan? NSA, yung taga NSA, hindi niya na naasikaso. Malapit lang din dito yung kay nanay hindi niya na sayang nga. Sayang kung napabayaan na. Ngayon na malaki na yung mga apo niya, ay hindi tsaka namin naalala na sayang. Shout out po sa mga nadaanan po pala ng camera ha. Pasensya na po kayo kung hindi po nakapagpaalam at tila ba'y nasa inyo talaga nakatutok yung aming camera. Hindi ko rin po kasi alam dun sa kumukuha ng video kung sadyang in love lang siya sa kasama niya o sa dinadaanan niya, kaya dyan na libang na, hindi niya na napansin yung camera niya kung saan na nakatutok. Pero sa totoo lang, malapit na sila niyaan sa bahay ng tiyahin ko. Ayun nga, natatanaw-tanaw ko na. Malapit na sila ng mga oras na yan. Parating na sila sa bahay ng tiyahin ko. May manok pa Ayan. Dito na sila. Ito na yung huling block. Diba, nakakamiss din ng bumalik sa lugar na ito. Maganda po kaya dito magnegosyo ng tindahan. Sa dami ko po kaya ng mga bahay dito. At eto na. Eto ang aking tiyahin na maganda. Siya ay bunso sa kanilang magkakapatid. Kapatid siya ng nanay ko. Siya ang kanilang bunso. Ang pangalan niya ay si Jill Salvador. Ayan. Ibang ganda-ganda rin tiyahin ko. Yan ang aking apo sa tuhod na napaka-cute. At yun ang aking pinsan. Bunso din yun. Bunsong anak ng aking tiyahin. At ito na yung kanyang ibibigay daw sa akin. Ano daw ito? Ano ba yun? Fruit juicer. Yun, fruit juicer. Tingnan nyo naman. Napakabait ng aking Siya dati ang gumagamit niyan.
silang dalawang mag-asawa. Ngayon daw, hindi na raw niya ginagamit. Para hindi daw masira, ako na daw ang gumamit. At ayan na nga, iniabot na ng ko yung kanyang pasalubong na bagoong. Yung bagoong na yan, galing pa ng Pangasinan na binili ng aking anak na si Maki, pasalubong na sa akin. Kaso, sa totoo lang, bawal sa akin ang bagoong. Kahit bawal yan, kapag nakikita ko, lalo pag walang ulam, naku po, hindi ko po mapigilang hindi kumain. Lalo na kapag mayroong kalamansi at chili. Naku, patay na. Sabi ko, kahit na may bawas na yung isang bagoong na tahong, so sarap na sarap pa naman ako doon. Hindi ko mapigilan. Sabi ko, ipadala na rin niya, ibigay na rin niya. Kasi paano ako gagaling kung lagi ko nakikita yan? Hindi ko mapigilan na hindi kumain. Naku, ayan na. Kanyang chine-check yung kanyang ibibigay sa akin at kinukulit siya ng kanyang apo sa tuhod. Yan, apo niya sa tuhod yan. Apo niya na yan sa kanyang apo na si Charlene. Pagkakulit-kulit na bata at pagkakut-kut, kung nandiyan ako malamang nakagat ko yan. Ayan, kanya nga sinecheck yung kanyang ginagawa. Konting pasensya na talaga at hindi ako nakapunta dyan sa inyo. Pag medyo maganda ang aking pakiramdam, sasadyain kita dyan. Dadalahan din kita ng prutas. Binigay niya sa akin kasi ang fruit juicer na yan. Kasi, sabi niya, kaysa daw bumili ako ng mga yan na lang. Malaking tulong daw yan sa akin. Ayan, kinausap siya ng aking anak. Sabi ko, maway siya. Ayan, ay. Yan. Kaway-kaway din siya. Diba? Yan ang aking tiyahin na maganda. Hanggang dito na lang guys. Bye!